Ikaw pa talagang may ganang magalit? Nung nangihiram ako sa'yo ng sapatos kung ano-ano sinasabi mo sa akin. Tuwing meron ako, gusto mo makuha mo rin. O masigit pa na dapat ang iyo. Pero kapag meron ka naman, tagun-tago ka at ayaw mo ipahiram kahit saglit. Lahat na lang pinagdadamot mo. Mula gamit, pagkain, hanggang sa atensyon ng mga tao. Wala naman sana tayong kompetisyon, pero parang palagi ka nakikipaglaban. Gusto mo, sarili mo palagi ang mas lamang, ang mas bida. Ang dami mo na sinabi. Para lang sapatos, ganyan mo na ako pagsalitaan. Hindi ako makasarili. Inuuna ko lang ang sarili ko dahil kapag hindi ko yung ginawa, ako naman ang mawawalan at mauubusan. Tungkol lang ba to sa sapatos, ha? Kung sa sapatos lang pala, sana mamaltos yung paa mo kakagamit ng sapatos na hindi naman iyo. Sana maparusahan ka sa sobrang kadamutan mo. Tignan ko na lang kung hanggang kailan ka magiging makasarili. Ang magkakapatid ang isa sa unang dapat na nagtutulungan at nagbibigayan. Hindi nakakabuti ang pagiging madamot. Ngunit para kay Chad, ang pagiging madamot ang nagliligtas sa kanya para hindi maubusan. Kahit na sobra-sobra ang meron siya, ayaw niyang mamigay. Ito rin ang magiging dahilan upang sapitin niya ang isang sumpa na tiyak ay mahihirapan siyang makawala. Mapagtatanto niya pa kaya ang kanyang pagkakamali o hahayaan lamang niyang damahin ang sumpa kapalit ng kanyang pagiging madamot? Kuya, konti lang naman ang hinihingi ko eh. Ang dami naman yung pagkain mo. Babaunin ko lang din sa school. O kaya kahit yan na lang may bawas. O kahit kurot lang para matikman ko lang. Ayoko nga eh. Paborito ko to no. Kaya mauubos ko to lahat. May pera ka naman di ba? Bakit hindi ka na lang bumili na sarili mong pagkain? Hindi yung hingi ka ng hingi. Para konti lang eh. Ang damot mo talaga no. Di ka naman mamamatay kung ibibigay mo yung kapiraso. Basta bumili ka dun. Hindi ako mamimigay. Niipon ko nga yun kasi bibili ako ng cake ni Lola. Malapit na kaya ang birthday niya. Sino? Si Lola nga. Anong pakialam ko? Damot mo na nga, sama pa ng ugali mo. Tingnan mo, kapag ako naman ang may pagkain sinasabi ko sa'yo, hindi kita bibigyan. Padamutan pala tayo rito ha. Inis lang ang tanging nararamdaman ni Gab habang palabas siya ng kanilang bahay. May kasama pang pagdadabog ang kanyang paglalakad. 3 silang magkakapatid at ang bunso nila ay kasama ng kanilang ama't ina na nasa Samar. Ang tanging kasama lang ng magkapatid ay ang kanilang lola at minsan ay naroon sa bahay ang isa nilang tiyuhin. Pero mas madalas talaga na silang 3 lang ang magkakasama. Kaya nasa poder sila ng kanilang lola ay dahil walang ibang magbabantay sa matanda at para makapag-aral din sila. Kapag nasa Samar sila, hindi sila kayang buhayin ng kanilang magulang sapagkat kakarampot lang ang kinikita ng mga ito. At noon pa man, palagi nang nagbabangayan ang magkapatid lalo na kapag tungkol sa pagkain at ibang bagay na ipinagdadamot ni Chad. Basta kung ano ang meron kay Chad, walang kahit na sino ang binibigyan niya. Ilang araw pa ang lumipas, patuloy na tinitipid ni Gab ang kanyang sarili para lang maipon ang pangarap niyang ibigay na handa para sa kaarawan ng kanyang lola. 4 na buwan pa naman bago dumating ang araw na yon, pero dahil wala naman silang nagiging baon, matagal talaga silang makakapag-ipon. Isang araw, nakita ni Gab ang kanyang kuya na kumakain at nilapitan niya ito. Ya, ano yung pagkain mo? Mukhang masarap yan ah. Bigay sa akin to nung kaklase ko. Masakit kasi yung tiyan niya eh, hindi niya makain. Masarap talaga ah. Tignan mo, may manok pa, tapos kulay yelo yung sinangag. Marami pa yan ah. Pingi ako kuya. Pasubo ako kahit mga 2 subo lang. Di pa ako kumakain eh. Ay, kumain ako pero yung nabili ko lang 2 siomay. Oh, nakabili ka na pala eh. Bakit hihingi ka pa sa akin? Konti nga lang to eh, kulang pa sa akin to. Doon ka na nga, lalapit ka lang sa akin para manghingi ng pagkain eh. Huwag mo akong guluhin dito. Hala, kakaiba siya oh. 1 subo lang. O kaya akin na lang yung buto ng manok. Konti lang yung kinain ko eh, nagugutom pa ako. Tumigil ka dyan. Akin to. Kala mo yata hindi ako nagugutom eh. Mas matanda ako sa'yo ha, kaya mas marami dapat ang kinakain ko. Maghintay ka na lang, malapit naman na tayo umuwi, di ba? Doon ka na kumain sa bahay.
Umupo sa harapan ng kanyang kapatid si Gab at nagbabaka sakali na baka mamigay ito kapag tumingin siya sa pagkain. Pero walang ginawa si Chad. Hinayaan niya lang ang kanyang kapatid na panoorin siya habang inuubos niya ang masarap na pagkain. Nang masimot niya ang baunan, umalis na rin siya agad para isauli yon sa kanyang kaklase. Ang sama ng loob ni Gab hanggang sa makauwi sila sa kanilang bahay. Habang naghahapunan sila ng sardinas, naaalala niya ang tungkol sa manok na inubos lang lahat ng kanyang kuya. Lola, sana makapag-ulam po tayo ng manok, no? O sige, apo ko. Bukas, magluluto ako. Ay, talaga po ba? Yay! Sa wakas makakatim din ako ng manok. Paano yung isa kasi dyan, napakadamot. Di ako nagdadamot. Gutom lang talaga ako. Alam mo naman na mabilis ako magutom, di ba? Isang subo nga lang ang sinasabi ko, ayaw mo naman. Dami-dami kaya nun. Tapos kahit isang subo ayaw mo. O kaya yung kakaparanggot lang sana na manok. Alam mo naman na paborito ko rin yun eh. Kumain na lang tayo. Huwag na kayo magtalo diyang dalawa. Sige na, bukas kakain tayo ng isang buong manok. Ikaw naman, Chad, huwag ka rin namang magdadamot lalo na sa kapatid mo. Magkapatid kayo, dapat nagbibigayan kayo. Natahimik na lamang ang dalawa sa pangaral ng kanilang lola. Masayang matutulog si Gab dahil naiisip niya na paggising niya kinabukasan ay makakakain na siya ng masarap na manok. Nasa iisang kwarto lang silang natutulog magkapatid. Pero kahit na ganon, kung ano lang talaga ang gamit na meron si Gab, yon ang nagagamit niya. Dahil kahit na hindi naman kailangan ng kanyang kuya, hindi pa rin ito ibinibigay o ipinapahiram sa kanya. Minsan nga ay nais na lamang din ni Gab na gayahin ng kanyang kapatid, pero sadyang hindi niya kayang ipagdamot ang anumang meron siya. Kinabukasan, maagang nagising ang magkapatid. Dahil pareho silang nag-aabang sa manok na lulutuin ng kanilang lola. Hindi rin naman magpapahuli si Chad sa pagpili kung anong parte ba ang mapupunta sa kanya. Halos nag-uunahan ang dalawa papunta sa kusina. Naabutan nila ang kanilang lola na katatapos lang magluto. Oh, ako muna unang pipili ng parte ng manok ha? Huh? Bakit ikaw? Di pwede yun. Dapat ako naman ngayon dahil nakakain ka naman ng manok kahapon eh. Malamang una mo ako niyang kunin yung pinakamalaking parte. Dahil ako nga ang kuya, di ba? Malamang ako ang dapat na unang pipili. Akin ang mas malaki. Alam nyo mga apo, huwag na kayong magtalo ha. Dahil tig-isang buong manok naman kayong dalawa. Oh, eto na. Huwag nyo na pagtalunan kung kanino ang mas malaking makukuha. Kasi pantay kayong dalawa. La, ano po yan, Lola? Di naman po yan manok eh. Itlog po yan eh. Ay ano bang mangyayari sa itlog kapag napisa na siya? Hindi ba magiging manok? O bago pa siya naging manok, nailuto ko na. Ayaw nyo ba yan na tag-isang buong manok kayo? Si Lola naman eh. Napapanaginipan ko na nga na kumakain ako ng manok tapos ipapaulam niyo po pala sa amin itlog. Ano ba naman yan? Aba, huwag ka nang magreklamo dyan dahil ang mahalaga may nakakain ka. Ang ibang kabataan nga dyan, kahit itlog hindi makakain dahil walang pambili. Dapat palaging nagpapasalamat sa kung anong meron sa inyong harapan. O sige na, tara na, kumain na tayo ng tagi-isang buo nating manok. Hindi mawari kung matatawa ba ang dalawa o maiiyak sila sa nakikita nila. Iba ang kanilang inaasahan. Ang akala nila ay tunay na manok talaga, hindi ang magiging manok pa lamang. Pero nangako naman ang kanilang lola na kapag bibisita sa Sabado ang kanilang tiyuhin, sasabihin niya rito na manok na lamang ang ulamin nila. Ilang araw pa ang nakalipas, nagpatuloy ang buhay ng magkapatid at ang palagi nilang pagtatalo sa iba't ibang bagay. Isang araw, kinakailangan ni Gab ng gagamitin niya para sa susunod na klase. Kaya lumapit ulit siya sa kanyang kuya.
Inabangan niyang matapos ang klase nito bago niya kinausap. Sige na, Aya, ibabalik ko rin naman sa'yo kaagad eh. Kailangan ko lang talaga ng calculator. Bakit kailangan mo pa ng calculator? Pwede ka naman mag-compute sa papel, di ba? Mas maganda nga kapag ganun eh. At least magiging matalino ka. Mahirap nga yun. Saka ang sabi rin naman sa amin ni teacher na mas maganda kapag may dala kaming calculator. Eh wala naman ako nun. Ikaw lang ang meron eh. Kasi binigay sa'yo ni tita. Kung sabi ni tita, hati naman tayong dalawa, di ba? Maghihiraman tayo. Sa akin niya binigay. Ibig lang sabihin ako magdedesisyon kung magpapairam ako o hindi. Hindi ko naman yan masisira eh. Kahit gasgas wala akong maiiwan dyan. Sige na, Aya. Ako lang walang magagamit dun eh. Hindi mo naman yun kailangan ngayon. May math kami mamaya kaya imposible na hindi ko magagamit. Mamaya pa naman yun eh. 2 subject pa pagkatapos nung sa amin. Pagkagamit ko ibibigay ko na kaagad sa'yo. Dali na, Aya. Anong oras na oh? Parating na si Teacher Karen. Hindi talaga. Hanap ka na lang sa iba mong mga kaklase. Baka meron sila. Halos magmakaawa na si Gab sa kanyang kuya pero hindi talaga ito nagpahiram ng gamit kahit na alam naman niyang kailangan ng kanyang kapatid. Dahil walang nagamit si Gab, nagtiyaga na lang siya sa papel kaya hindi siya makasabay sa itinuturo sa kanilang klase. Math pa naman ang isa sa mahirap na aralin para kay Gab. Pagka-uwi nila sa bahay, hindi pinapansin ni Gab ang kanyang kuya dahil sa inis na nararamdaman niya rito. Ilang araw pa ang lumipas, sumapit na ang Sabado na kanilang hinihintay dahil darating ang isa nilang tiyuhin. May dala nga itong manok katulad ng ipinangako ng kanilang lola. Uy, akin to, saka to at ito pa. Itatabi ko yan para ulam ko mamaya. Tapos ngayon ito ang akin. La, huwag mo naman kunin lahat. Alam mo naman na marami pa tayong kakain eh. Hindi naman pwede ang ganyan. Pwede yan. Sabi nga ni Tito na kunin natin yung gusto natin eh. Sa lahat to ang gusto ko eh. Paano kapag nagutom ako mamaya? Kung gusto mo, gumaya ka na lang din. Ayoko. Hanggat hindi pa kumakain ng lahat, hindi ako magtatabi. Baka mamaya si Lola naman ang walang ulamin. Dapat kuya kapag ganyan iniisip mo rin ang ibang tao. Hindi yung puro na lang sarili mo. Hindi naman pagiging makasarili ang tinuturo sa atin ni Lola eh, di ba? Di mo ko maintindihan dahil bata ka pa. Minsan kasi dapat inuuna rin natin ang sarili natin. Dahil paano kung maubusan ka? May ibang tao ba na magbibigay sa'yo? Iba naman yang sa'yo eh. Masyado ka naman madamot. Kahit hindi mo naman kailangan, gusto mo pa rin na sa'yo mapupunta. Tapos kahit na saglit lang hihiramin ang gamit mo, ayaw mo. Tapos kahit konti lang ang hihingin sa pagkain mo, ayaw mo rin mamigay. Habang nagrereklamo si Gab, bigla namang dumating ang kanilang tiyuhin at lola. Hindi alam kung ano ang pinagtatalunan nila pero pinagsabihan silang dalawa. Habang kumakain na sila, tinitipid ni Gab ang manok na nasa kanyang plato. Kakapiraso lang ang kinakain niya sa bawat malalaking subo ng kanin. Nang wala na ang kanin at malaking porsyento pa ng manok ang natitira, napansin ito ng kanyang kuya na marami pa ang kanin sa plato pero naubos na ang ulam. Akin na lang to, ubos naman na kanin mo eh. Hindi mo na kailangan ng ulam. La, kuya naman. Kaya nga tinitipid ko yan kasi gusto kong papakin eh. Akin na yan, meron ka naman na kanina eh. 2 pa nga inulam mo tapos may tinabi ka pa. Mais ka nga dyan, huwag ka madamot. Konti na lang din naman to eh. Hindi mo ba nakikita na wala na akong ulam? Ano bang gusto mo? Kakainin ko lang tong kanin? Di ka man lang maawa sa kapatid mo. La, kinagatan pa talaga oh. Ano ba naman yan? Parang tanga talaga siya eh. Alam naman na nga na kanya-kanya tayong ulam. Di ko naman kasalanan na naubos mo na ulam mo eh. Akin yan eh. Di ka na nga kumakain, di ba? Wala ka ng kanin oh. Paulit-ulit na lang. Wala na, oh. Nalawayan ko na. Oo. Wala na, may laway ko na. Papansin talaga siya. Mamatay ka na. Mamatay ka na sana. Hoy, Gab! Ano ba yung lumalabas sa bibig mo? Hindi ba ang sabi ko sa'yo huwag kang hihiling ng masama sa kapwa mo? Huwag mo nang uulitin yan, ha? Hindi maganda yung ganyang sinasabi mo. Paano naman po kasi kinuha niya yung ulam ko eh. Hindi ko pa nga po nakakain niya ng maayos. Tinitipid ko nga kasi gusto ko unti-unti yung papakin.
Kapag siya naman, hindi naman niya namimigay. Ang bilis niya kasing kumain, hindi naman siya hihingan. Tapos may nakatago pa siyang ulam. Ikaw rin naman, Chad. Huwag mong aagawan ang pagkain ng kapatid mo o ang ibang tao, lalo na kung meron ka naman na. Mas lamang pa nga ang nakuha mo kaysa sa kanya eh. Baguhin mo yung ganyang ugali dahil baka pagdating ng araw, ikaw rin ang magsisisi. Paano naman po kasi, Lola? Wala na nga po akong ulam oh. Hindi pa po ba siya maawa sa akin? Sinabi ko na nga na dalawa yung sayo kanina, di ba? Parehas pa malaki yung mga yun. Inaabangan mo lang yung sa akin eh, para ikaw lang ang makinabang sa lahat. Hindi natapos na maglabas ng hinaing si Gab sa kanyang kapatid. Hindi lang usapan tungkol sa manok ang sama ng loob na nailabas niya, pati na rin ang sa calculator na hinihiram niya na kung sana pinagbigyan siya ay hindi siya babagsak sa klase. At sinabi niya pa ang iba pang hinanakit niya sa ginagawang kadamutan at kasakiman ng kanyang kuya. Hanggang sa natapos ang buong maghapon, masama pa rin ang loob ni Gab. Halos gusto na sana niyang bumukod at iwan ang kanyang kuya kung kakayanin lamang sana ng kanyang edad na mabuhay sa malayo. Sa paglipas pa ng mga araw, palagi pa ring nagbabangayan ang magkapatid dahil sa naiibang ugali ni Chad. Hanggang sa sumapit na ang kaarawan ng kanilang lola, kulang pa ang pera ni Gab para sa pangbili niya ng cake. Kaya ang tangi na lamang niyang malalapitan ay ang kanyang kuya. Ambag mo na lang yung kulang na 80 para makabili na ako ng cake bago tayo umuwi. Ang laki naman ng ambag ko. Bakit 80 pa? 480 yung cake. Tapos 400 lang meron ako. Kinulang yung naipon ko eh. 80 na nga lang, ayaw mo pa? Makikikain ka rin naman ng cake eh. Wala akong 80. Mga ano lang, 30. Imposible na wala kang pera. Nakita kaya kita nagbibilang ng tigbe 20 mo. May nakita pa akong 50. Para naman to kay Lola eh. Pang-celebrate lang ng birthday niya. Wala na nga siyang ibang handa dahil yung ihahanda niya sana binigay niya sa atin pambayad sa school. Huwag ka na magkuripot dyan. Noong una ay ayaw pa ni Chad maglabas ng pera, pero sadyang makulit at mapilit ang kanyang kapatid. Labag man sa kanyang kalooban, inabot niya ang hinihinging ambag ni Gab. Kahit na nakauwi na sila, paulit-ulit niyang sinasabi na dapat malaki ang parte niya sa cake dahil malaki ang naiambag niya. Hinahayaan na lang siya ng kapatid na magsalita dahil kahit naman wala siyang ibigay na pera, malaking parte pa rin naman ng cake ang kukunin niya. Masaya si Gab habang hawak niya ang cake ng kanyang lola. Happy birthday po, Lola. Ikaw ang may birthday pero ako po ang may wish. Sana po humaba pa ang buhay niyo. Happy birthday, Lola. May ambag ako sa cake ha. Akin yung banda dun sa gilid, yung maraming icing. Si Kuya hindi makapaghintay eh. Hindi pa nga nagbo-blow ng candle si Lola. Pinapaalala ko lang. Huwag na kayong magtalo mga apo ko dahil kayo lang din naman ang kakain yan. Hindi naman ako masyado sa matatamis na pagkain. Pero maraming salamat at naalala nyo pa rin akong bigyan. Nakakatuwa naman kayo mga apo. Siyempre naman po, La. Ang sabi ng mga tito nyo, sa linggo na lang daw ako hahandaan kasi nga may mga pasok sila. Pupunta sila rito sa linggo, mag-o-order daw yata ng pagkain. Uy, wow, yan ang gusto ko! Kaya natutuwa ako ngayon dahil hindi ko inaasahan na may pa-cake pa kayo. Sige na po, La, mag-wish ka na po. Ang wish ko, sana ang dalawa kong apo na ito ay matigil na mag-away. Sana makita nila ang halaga ng isang kapatid, ang pagtutulungan at ang pagbibigayan. Yun lang ang wish ko palagi. Hindi pa ni Maribel ang kandila at doon na nagmadali si Chad na kumuha ng parte niya. Malaki sa akin ha, may ambag ako dyan. Parehas lang tayo may ambag, Kuya. Umayos ka naman. Huwag ka masyado magalaw. Para ka naman mauubusan yan eh. Hala, kinuha pa lahat ng icing. Paano pa kaya namin makakain to? Habang nagrereklamo ang binatilyo, hinawakan siya sa kamay ng kanyang lola at tiningnan siya nito na para bang sinasabi na hayaan na lamang niya ang kanyang kuya.
Dahil ayaw naman ni Gab na mahaluan ng pag-aaway ang espesyal na araw ng kanilang lola, ay hinayaan na lang niya si Chad na kumilos na para bang nasa gyera siya at ayaw maubusan ng pagkain. Kahit nakakaunti lamang naman ang ambag ni Chad, paulit-ulit niya itong sinasabi hanggang sa sumapit na ang linggo at bumisita na rin ang ilan nitong tiyo at tiya. Opo, nagambag kaya ako para sa birthday cake ni Lola. Ako po, pinag-ipunan ko po yun ng ilang months. Hindi po ako gumagastos. Natuwa naman ang kanilang mga tiyahin dahil sa ang babait nila. Halos ikumpara na sila sa kanilang mga pinsan na matitigas ang ulo at magagastos. Dahil naroon ang isa nilang tiyahin na mas may kaya sa lahat, may bitbit din siyang pasalubong sa dalawa. Akin po to, tita. Wow, ang ganda naman po nito. Yun, kasya sa akin ang damit. Tapos ito rin pong sapatos. Salamat po, tita. Akin na lang tong sapatos, ang ganda eh. Meron ka pa naman, di ba? Saka meron ka naman ng damit. No, kuya, sa akin nga yan binigay eh. May bag naman at relo na binigay sa'yo ah. Mas marami nga yan, 4 yung binigay sa'yo, sa akin 2 lang. Gusto ko nga rin to sapatos eh. O sige, akin na lang yung relo. Ayoko nga. Binigay to sa akin ni tita eh. Basta sa akin to sapatos na to. Mas bagay to sa akin eh. Saka mas matanda ako sa'yo ha. Dapat gamitin mo yung pinaglumaan ko. Kapag mga bago, dapat ako muna. Pinaglumaan eh, kahit nga hindi na magagamit, ayaw mo pa rin ipamigay. Akin na kasi yan, kuya. Dapat makontento ka sa kung anong ibinigay sa'yo. Hindi yung kukunin mo pa, pati yung sa akin. Inawat na lang silang dalawa para hindi na matuloy ang kanilang pagtatalo. Sinabi na lang ng tiyahin nila na ipaubaya na ni Gab sa kanyang kuya ang sapatos dahil pwede naman niya itong hiramin kapag kailangan niya. Pero kahit na hindi sumagot si Gab, alam niya sa kanyang kalooban na kahit nabubulok na ang gamit ng kanyang kuya ay hindi pa rin ito magpapahiram. Nang kinahapunan noon, dumating na ang order nilang handa ni Maribel at habang nagdarasal sila, pasimple nang nagtatabi ng lumpia si Chad sa kanyang plato. Kaya nang kukuha na sila, kakaunti na lang ang nasa lagayan. Dahil medyo malayo si Gab, naubusan siya. Ayaw naman niyang manghingi sa kanyang mga tiyahin dahil nakikita niya na tag-iisa lang sila. Hanggang sa makita niya ang kanyang kuya na nakaupo at tambak ng pagkain ang plato. Ya, pengin naman ako isang lumpia. Wala na dun eh, naubusan ako. Bakit kasing bagal mo ha? Huwag ka kasing kukupat-kupad kapag ganyan. Tignan mo nga si na tito, wala rin sila nakain na lumpia. Dapat sakto lang kasi kinukuha mo. Lalo na kung may mga tao ring hindi pa nakakakain. Hindi ko naman kasalanan na hindi sila nakakuha eh. Hayaan mo na, okay lang yan. Sila pwede naman bumili ng ganito eh. Minsan nga lang ako makakain ng lumpia oh. Kahit na natatakam ang binatilyo sa kinakain ng kanyang kuya, hinayaan na lamang niya ito. Palagi na lang masama ang loob ni Gab sa kanyang kuya na para bang ayaw na rin niya itong maging kapatid. Ilang araw pa ang lumipas, nakita na lamang ni Gab na suot ng kanyang kuya ang bagong damit na bigay sa kanya. Kuya, ano ba naman yan? Bakit mo naman ginamit yan? Hindi ko pa nga yan nasusuot eh. Hiramin ko lang naman dahil lalabas ako. Hindi ka naman nagpaalam sa akin eh. Saka ang dami mo dyan damit. Yan na nga lang yung matinukong damit, gagamitin mo pa. Huwag ka madamot ha. Kapag nangihiram sa'yo ang kuya mo, dapat palagi ka nagpapahiram. Huwag mo akong pinagdadamutan dahil baka kapag tumanda na tayo, wala kang makuhang tulong mula sa akin. Ikaw tutulong? Kailan ka pa tumulong ha? Talaga bang wala akong naitulong sa'yo? Last month, nagpatulong ka sa akin maggupit ng mga nasa brochure dahil kailangan nyo yata yun sa scrapbook project nyo, di ba? Oh, tulong na yun. Dapat magpasalamat ka. Tuwing tutulong ka, kailangan may sumbat din eh, no? Last month pa yun. Bakit? Ilan na ba naitulong ko sa'yo nitong mga nakaraan ha? Ah, ganon. Gusto mo pala ng sumbatan? Umiinit na ang tensyon sa magkapatid at dahil naririnig sila ng kanilang lola, lumapit ito sa kanila para awatin sila. Hindi ba kayo nagsasawa na palagi na lang kayong nag-aaway na dalawa? Paano ba naman kasi yan si Gab, Lola? Walang ibang ginawa kundi ang punahin ako.
Tapos hihiramin ko lang naman tong damit niya dahil gagala kami ng mga kaibigan ko. Ayaw niya pang ipahiram. Ibabalik ko rin naman to sa kanya mamaya eh. Paano naman po kasi la? Alam na nga niya na hindi ko pa yan nagagamit eh. Gusto niya kasi siya na lang palagi ang makikinabang sa lahat ng bagay. Di naman ako madamot. Nagpapahiram naman ako, nagbibigay ako. Pero kapag siya, ang dami niya pa sinasabi. Tapos hindi rin naman magpapahiram. O bakit mo nga naman kasi ginagamit yung damit niya, Chad? Ang sabi po kasi ni tita na maghiraman na lang po kami. Hindi ibig sabihin na yon ang sinabi ng nagbigay sa inyo. Hindi nyo na rin gagalangin at re-respetuhin ang may-ari ng gamit, di ba? Mano man lang sana na magpaalam ka ng maayos. Hindi naman madamot ang kapatid mo. Basta ayusin mo lang ang pagsabi sa kanya. Kung sasabihin niyang ayaw niya dahil hindi niya pa nagagamit, maghintay ka kung kailan pwede. At ganun din ang gawin mo sa kapatid mo. Huwag kang magdadamot kapag siya naman ang may kailangan. Alam mo, dadalawa lang kayong magkakampi sa ngayon. Mga bata pa lang kayo, ganyan na kayo mag-usap at magtalo. Paano na yan kapag tumanda na kayo? Ha? Paano kung ang isa sa inyo nangangailangan ng tulong, pero dahil parehas kayong nagdadamot sa isa't isa, hindi na kayo tutulong? O kung tutulong man kayo, may kasunod na yung walang katapusang sumbatan. Oh, narinig mo na ba ang sinabi ni Lola, Gab? Sana naiintindihan mo yun, di ba? Na maging mabuti kang kapatid. Sige na, alis na ako. Napailing na lamang si Maribel habang nakikita niya ang kanyang apo na lumalabas ng bahay. Mukhang kahit na anong sabihin niya, hindi siya pakikinggan ni Chad. Dahil ang uunawain lamang nito ay kung ano ang bagay na makakatulong lamang para sa pansarili niyang kapakanan. Gusto ko pa naman suotin yun sa linggo kapag nagsimba po tayo. Tinatabi ko nga po yun eh. Unawain mo na lamang ang kuya mo, apo. Hindi naman din yan makikinig sa akin eh. Hanggang kailan ko naman po siya uunawain? Nakakasawa na po siyang kasama. Sana iba na lang ang kuya ko eh. Sana hindi na lang siya. Lahat na lang kasi ng gamit ko gagalawin niya. Tapos kapag gamit naman niyang gagalawin ko, babatukan niya ako o kaya sisigawan kasi nagagalit siya. Kapag magpapaalam naman ako, ayaw niya rin. Kapag ako bawal, tapos kapag siya okay lang palagi. Huwag kang magsasalita ng ganyan sa kapatid mo, ha? Alam mo, darating din ang araw na mapagtatanto niya na mali ang mga ginagawa niya. Hayaan mo, darating din ang araw na yon. Basta, ayaw na ayaw kung magsasalita ka ng masama sa kuya mo o sa kahit na sino, ha? Lalo na yung sinasabi mo kapag nagagalit ka. Yung pahiling-hiling mo na mamatay na siya. Sa totoo lang, naiintindihan naman kita dahil nadadala ka ng damdamin mo. Pero apo, may mga damdamin at salita na maaaring magkatotoo. Ang tawag doon ay sumpa. Huwag na huwag kang susumpa sa isang tao dahil maaari ding pagsisihan mo yon. Umiyak lang ng umiyak si Gab dahil iniisip niya pa rin ang damit na sinuot ng kanyang kuya. Pero dahil mas mahaba at mas malawak ang pangunawa ng binatilyo, pinatawad na lamang niya ang ginawa ng kanyang kuya. Isang hapon, nang umuwi siya at balak na maglaba, napansin niya ang bago niyang damit na merong mantsa. Ala, matatanggal pa kaya to? Ano ba naman kasi to si kuya? Ang dugyot naman niya magdamit. Palibasa hindi sa kanya kaya hindi niya rin iniingatan eh. Lumabas ang binatilyo para puntahan ang kanyang kuya na nasa labas ng bahay habang kasama ang iba niyang mga barkada. Kuya, bakit naman ginanito mo tong damit ko? Kabago-bago lang nito eh. Ikaw lang ang gumamit tapos mukha ng basahan. Kung sana alam mo naman na may ganito na, sana binabad mo na o kaya nilaban mo na. Di ko naman sinasadya yan. Kasi may pinahawak sa akin na parts ng motor yung tropa ko eh. Nadikit ko pala sa damit na suot ko, kaya yan. Grasa ba to? Parang ano naman to si kuya? Hinayaan pa matuyo ng matagal. Sana pag uwi mo, binabad mo na agad. Di na to matatanggal. Wala na, mukha na tong basahan. Hindi ko man lang nagamit. Kaya mo na, bigay lang naman yan sa'yo eh. Saka ka namang hinayang kapag ikaw na ang bumibili ng gamit mo. Sa susunod na balik ni tita, magbibigay naman yun ulit ng damit sa'yo.
O kaya yung mga ayaw ng mga pinsan natin, minsan binibigay nila sa atin yun, di ba? Palibasa hindi sa yung gamit kaya ganyan ka. Kapag nanghiram ka lang, ingatan mo naman. Kapag gamit mo nasira o nagasgasan para kang dragon magalit. Tapos kapag sa akin dapat okay lang, hindi ganon. Sinabi ko na nga na hindi ko sinasadya, di ba? Kung alam ko na may grasa yun, sana hindi ko na hinawakan. Hindi ko naman kontrolado yung ganyan. Para kang tanga dyan, ang daldal mo. Bakit hindi mo nilaman agad? Binabad mo na lang muna sana. Kung hindi ko pa makikita, hindi mo sasabihin. Tumigil ka nga dyan ha, bastos ka. Ganyan ka kumausap sa kuya mo? Kala mo naman talaga may malaki kang ambag. Pareho lang naman tayong umaasa sa mga kamag-anak natin. Saka mo ko artehan dyan sa mga gamit mo kapag pera mo na ang ginagastos mo pambili. Aba dapat ikaw rin alam mo kung anong limitasyon mo. Hindi pwede na palagi ka na lang pagpapasensyahan dahil lang mas matanda ka. Ayusin mo rin yung sarili mo. Napakadamot mo rin kaya dapat pinagdadamutan ka rin eh. Dahil parehas na galit ang magkapatid ay nagpang-abot sila. Nagsuntukan sila sa harapan ng bahay habang ang mga tropa ni Chad ay nanonood lang sa kanilang dalawa. Walang umaawat. Sa halip ay mas lalo lang pinapainit ang awayan ng magkapatid. Matagal nang nagtitimpi si Gab sa kanyang kuya kaya hindi na niya napigilan ang sariling labanan nito. Ilang sandali pa, dumating ang kanilang lola para awatin sila. Ano bang pinagagagawa ninyong dalawa, ha? Ganyan ba kayo kapag wala ako sa bahay? Palagi na lang kayong nag-aaway. Ano, gusto niyo na ba magpatayang magkapatid? O siya, halik kayo sa kusina, naroon ang kutsilyo. Paano ba naman kasi ang bastos na yan? Bigla na lang susugod sa akin dito tapos magagalit. Paano namang hindi magagalit sa'yo? Ikaw na nga nakagawa ng mali, ikaw pang galit. Hindi ka man lang humingi ng sorry. Ano bang dahilan kaya nagpapatayan kayo, ha? Tungkol na naman ba saan? Paano po lola, itong damit na iniram niya sa akin, hindi ko na magagamit. Dahil may mantsa na. Hindi na po itong matatanggal. Hindi ko nga sinasadya, di ba? Hindi mo ba maintindihan yun? Magagamit mo pa rin naman yung pambahay eh. Dapat ba ang pambahay mo magandang damit? Hindi ko nga ito ipambabahay, di ba? Alam mong binigay ito para may pangalis ako. Wala na nga akong matinong damit eh. Paano lahat na lang ng damit ko kailangan mo suotin? Tapos kapag pangit na saka mo lang titigilan. Bilisan ninyo! Pumasok kayo sa loob! Ano ba naman yung pinagtatalunan ninyong dalawa? Palala kayo ng palala! Pareha silang pinagalitan ng kanilang lola. Habang si Gab ay natututo sa mga salita ni Maribel, ang isa naman niyang apo ay tila ba nagtatanim ng galit. Walang nakikitang mali si Chad sa kanyang ginagawa dahil lahat na lang ay meron siyang katwiran. Pilit silang pinagbabati ng kanilang lola at kahit na hindi nila nais na magbati, ginawa na lang nila. Dahil alam nilang may kaparusahan na ipapataw sa kanila kapag pareha silang nagmatigas. Sa paglipas muli ng mga araw, may mga pagtatalo pa rin ang magkapatid, lalo na kung tungkol ito sa pagiging madamot ni Chad. Isang araw, kinausap na naman ni Gab ang kanyang kuya para sa isang pakiusap. Ayoko nga, minsan ko lang nagamit yun. Di ko naman yun masisira eh. Kailangan ko lang naman ng masusuot na sapatos para sa sports fest. Sasali-sali ka kasi ng basketball tapos wala ka naman pala magagamit na sapatos. Sa susunod, huwag ka na magpresenta kung hindi ka naman kumpleto ng gamit mo. Eh gusto ko nga maglaro ng ganun eh. Luma na yung sapatos ko. Kita mo naman na tanggal na yung nasa ilalim. Di ba ang sabi ni tita maghiraman tayo ng sapatos? Kung ikaw nga sinira mo yung damit ko. Ayos, di mo na makalimutan yun ah. O edi ako naman ang pahiramin mo, di ba? Hindi yung puro na lang ikaw ang nakikinabang. Kung di ko naman kailangan, di naman ako manghihiram sa'yo eh. Bakit hindi ka manghiram sa mga kaibigan mo? Hindi naman magkakasukat yung mga paa namin eh. Nakakaya naman kung sa ibang tao pa ako hihiram kung meron naman sa'yo. Bakit ba kasi ayaw mo ipahiram yan? Susumbong kita kay tita. Dahil nga bago lang yan. Baka maluma mo lang yan kapag nag-basketball ka. Bahala ka dyan. Basta hindi kita pahiramin ng sapatos. Mamaya maapakan lang nila yun eh. Kahit na anong pakiusap ni Gab, ayaw talaga siyang pahiramin ng kanyang kapatid. Dahil nalalapit na ang araw ng kanilang laro, naiisipan na niyang umatras. Pero bago niya gawin yon,
Kinausap niya ang kanyang lola na baka maaaring hiraman siya nito ng sapatos. Lalo na sa mga pinsan nila na may kasukat siya. Ginawa naman yun ni Maribel. Isang hapon, umuwi siya na may bitbit. Ano yan, La? Sa kapatid mo ito. Kay Gab? Bakit po? Ano meron? Ano po bang laman yan? Kasi nagpapahanap siya sa akin ng mahihiraman ng sapatos para dun sa, ano ba yun? Sports fest niya raw. Ngayon, pumunta ako sa pinsan yung si Carl. Sakto naman na may sapatos daw siyang nabili online. Kaso namali siya ng size. Ibabalik niya raw sana. Pero dahil nasabi ko na kailangan ng kapatid mo, ayun, ibinigay na lang niya sa akin. Nasaan ba si Gab? Patingin nga po ako ng sapatos, La. Ibinaba ng matanda ang kanyang bitbit at hindi naman nag-aksaya ng panahon ang binatilyo na buksan ito. Wala si Gab dahil umalis ito para sa pagsasanay nila. Nang makita ni Chad ang klase ng sapatos na ibinigay sa kanyang kapatid, nakaramdam siya ng inggit. Bakit si Gab lang ang binigyan ng sapatos, La? Ang ganda po nito, oh. Mahal tong ganito eh. Tapos bagong-bago talaga. Alam mo, Apo, huwag mong kaiinggitan ng gamit ng kapatid mo. Kasi sa totoo lang, pwede mo naman niyang hiramin sa kanya kung kakailanganin mo. Basta, sana matuto ka ring magpahalaga ng gamit ng iba. Tapos ikaw rin, dapat matuto kang magpahiram. Hindi naman pwedeng ikaw palagi ang mas lamang. Hindi ibig sabihin na ikaw ang mas matanda eh. Dapat ikaw na lang ang makakakuha ng lahat. Pansin ko kasi sa ugali mo, kapag meron ng kapatid mo, pakiramdam mo palagi kang mauubusan. Kung binigyan ka ng 5 mamahaling gamit, ang nakikita mo pa rin yung isang pirasong pinaglumaan na binigay sa kapatid mo. Huwag ganon, ha? Huwag mong dalhin hanggang sa pagtanda mo yung ganyang pag-uugali. Tapos, hindi ka pa marunong tumulong sa kapatid mo. Abay, napakabait ni Gab. Ang bilis niyang pagsabihan at pakiusapan. Alam mo, kahit pasabihin mo ngayon na wala ka namang mapapala sa kanya at hindi ka hihingi ng tulong balang araw, nako, babawiin mo yan sa oras na si Gab na lang ang maaasahan mo. Pero sana, wag naman dumating ang araw na pagdadamutan ka na rin niya. Katulad kung paano mo siya pinagdadamutan ngayon. Di naman kasi ako nagdadamot, La. Nagpapahiram naman ako ng gamit eh. Kaso kapag paborito ko, ayaw ko na maipagamit basta-basta. Ayan, may tig-isa na kayong sapatos. Ay sana naman hindi na kayo magtatalo, hindi ba? Pero mas maganda yun sa kanya eh. Gusto mo ang sapatos na yan? Ay sige, nasaan na sapatos na bigay sa'yo ng tita mo? Ipapalit natin. Ayoko, La, gusto ko rin yun eh. Ipapahiram ko na lang sa kanya yun. Pero sa akin pa rin yun at itong bagong sapatos. Ay hindi pwede ang ganyan. Huwag kang manlalamang ng kapatid mo. Akin na yan at ibibigay ko yan mamaya kay Gab. Nababalot ng inggit si Chad. Masama ang loob niya at may pagtatampo. Dahil iniisip niya na mas paborito si Gab kumpara sa kanya. Sa tuwing nakikita niya ang sapatos ng kanyang kapatid, nabubuo sa kanya ang isang plano. Gusto niyang kunin yon. Buwan na ang lumipas hanggang sa sumapit na ang araw na maglalaro na sina Gab. Maagang umalis ang kanyang kuya dahil may aasikasuhin pa raw ito sa kanilang paaralan. Matapos magbihis ng binatilyo, hinanap niya ang kanyang sapatos na nasa ilalim lang ng higaan. La, nakita niyo po ba yung sapatos ko? Naku, hindi. Abay, saan mo ba inilagay? Ang natatandaan ko, nasa ilalim lang po yun ng higaan namin eh. Nandito po yung karton kaso wala naman yung sapatos. Baka naman inilabas mo na. Sandali, eto ang walis. Tingnan mo at baka nasuksok dyan sa dulo. Wala po talaga eh. Wala, nasa naman na yun? Hindi pa naman pwedeng mawala yun. Ano pong gagamitin ko? Anong oras na po? Ay, nasa naman yun napunta? Ay, baka naman napansin ng kuya mo. Asaan na ba si Chad? Wala na po siya, kanina pa siya umalis. Ang napansin kong suot niyang sapatos yung bigay sa kanya ni tita. Naku naman, ano ba to? Hindi pwedeng mawala yun, wala akong magagamit.
Patuloy silang naghanap ng isang bagay na hindi naman nila makikita sa loob ng bahay. Pawis na si Gab sa kahahanap pero wala siyang napala. Hanggang sa dumating na ang kanyang mga kasamahan at sinusundo na siya. Sinabi niya sa mga ito na nawawala ang kanyang sapatos at baka hindi siya makasali sa laro. May dalang isa pang sapatos ang kaibigan niya pero maliit yun at hindi masyadong kasya sa kanya. Okay na yan, di na lang ako magsusuot ng medyas. Pilitin na lang pagkasyahin, kaysa naman wala akong maisuot, di ba? Kahit na naiipit na ang paa ng binatilyo, pinilit niya pa ring isuot ang sapatos. Para lang may magamit siya. Kumikirot ang paa niya, lalo na sa may bandang kuko. Nahihirapan siyang maglakad pero hindi na lamang niya ito pinansin. Ang iniisip niya ay ang magiging laban nila. Isa pa naman siya sa inaasahang magpapanalo sa kanilang koponan. Habang lumilipas ang oras, sa bawat pagtakbo niya, pagbangga sa mga kalaban ay mas lumalala ang sakit na nararamdaman ng kanyang paa. Dahil nawawalan siya ng lakas, hindi niya na ibibigay ang buo niyang kakayahan. Natambakan na sila ng mga kalaban. Opo, promise, gagalingan ko na ngayon. Medyo makirot lang ang paa ko pero kaya ko po. Kahit na nauubos na ang kanyang kumpiyansa sa sarili, pinilit pa rin ang binatilyo na ibuhos ang lahat para sa laro. Hanggang sa hawak na niya ang bola at sa pagtakbo niya, hindi niya sinasadya na tumama ang sapatos ng kalaban sa kanyang sapatos. Nasaktan siya ng sobra dahil para bang nabali ang buto ng mga daliri niya sa paa. Ang sakit! Bumagsak siya sa sahig at agad niyang hinubad ang sapatos. Pansin niyang nangingitim ang kanyang mga kuko sa paa. Hindi niya rin masyadong maigalaw ang kanyang paa. Nakaramdam siya ng kahihiyan, lalo pat may mga taong nakapalibot at nakikita siyang naging isang talunan. Dismayado ang mga mukha nila, lalo na ang mga umaasa sa kanyang ipapanalo ang laban. Halos maiyak ang binatilyo dahil sa kahihiyan at sa sakit na kanyang nararamdaman. Ilang sandali pa, nakita niya ang isang pamilyar na sapatos. Nang makita niya kung sino ang may suot, nakita niya ang kanyang kuya. Doon na siya unti-unting nakaramdam ng galit. Pinauwi si Gab matapos na gamutin ang kanyang paa pero hindi pa ulit siya maaaring makatakbo o makalakad ng maayos. Ay, Diyos ko po, ano ba namang nangyayari sa'yo, Apo? Sinabi ko naman kasi sa'yo na wag mo nang ipilit suotin yung sapatos. Tingnan mo, namatay na ang mga kuko mo sa paa. Dahan-dahan lang po lang, sakit po. Uminom ka ng gamot para mawala yung kirot. Namagana yung paa mo. O sige, mamaya hahanapin ko ang sapatos mo. Maglilinis ako rito. Huwag niyo na pong hanapin la. Alam ko na po kung sino may suot. Nakita ko siya kanina eh. Nakita ko po mismo si kuya. Ang kuya mo? Sige, kakausapin ko yun mamaya at pagsasabihan ko. Nanatili na lamang muna sa loob ng kwarto si Gab habang pinapagaling niya ang kanyang mga paa. Nawala ang kirot nang uminom siya ng gamot pero hirap pa rin siyang makalakad ng maayos. Gabi na nang umuwi si Chad. Hindi pa siya nakakapasok ng bahay ay panay na ang daldal sa kanya ng kanyang lola. Siya ang sinisisi kung bakit nasaktan ng kanyang kapatid pero walang naging tugon ang binatilyo at kinakatwiran niya na hiniram niya lang naman ang sapatos. Nang manawa na ang kanyang lola sa pagsasalita, pumasok na si Chad sa loob ng kwarto kung saan naabutan niya ang kanyang kapatid na nakaupo at masama ang tingin sa kanya. Talo ang team nyo ah. Paano hindi kami matatalo? Napauwi ako ng di oras. Next na laro pa naman eh, okay na yun. Bakit mo naman ginamit yung sapatos ko? Tinakas mo pa talaga kasama yung sapatos mo. Anong pag-uugali yan? Sinubukan ko lang naman, ang lambot nga sa paa eh. Ibabalik ko rin naman. O ito na, kung nagagalit ka.
Ngayon mo pa ibabalik kung kailan nagkaganito na ako? Kinuha mo na ang sapatos ko tapos ipinagdamot mo pa rin yung sapatos mo. Kung sana hindi ka naging madamot sa akin, hindi kami matatalo. Hindi ako mapapahiya. Hindi ako magkakaganito. Ako pa talaga ha? Di naman talaga magaling ang team nyo eh. Ikaw ang madamot. Para hihiramin lang, ayaw mo pa? Paala mo naman sa'yo talaga yan. Sabi nga ni Lola, okay lang na maghiraman tayo eh. Ayusin mo yung pananalita mo sa akin, baka sapakin kita. Di naman ako madamot eh at nagpapahiram ako. Pero sana matuto ka magpaalam. Hindi yung hanap kami ng hanap ni Lola. Para namang hindi mo alam na may laro ako eh. Inunahan mo pa talaga akong gamitin yan. Ayan na nga, di ba? Pinabalik ko na sa'yo para matigil ka na sa kangangawa mo dyan parang bata. Ikaw pa talaga may gana magalit? Nung nangihiram ako sa iyo ng sapatos kung ano-ano sinasabi mo sa akin. Tuwing meron ako, gusto mo makuha rin. O masigit pa dapat ang sayo. Pero kapag meron ka naman, tagun-tagu ka at ayaw mo ipahiram kahit saglit. Lahat na lang pinagdadamot mo. Mula gamit, pagkain hanggang sa atensyon ng mga tao. Wala naman sana tayong kompetisyon eh. Pero parang palagi ka nakikipagdaigan. Gusto mo sarili mo palagi ang mas lamang, ang mas bida. Ang dami mo na sinabi. Para lang sapatos, ganyan mo na ako pagsalitaan. Hindi ako makasarili. Inuuna ko lang ang sarili ko dahil kapag hindi ko yung ginawa, ako naman ang mawawalan at mauubusan. Tungkol lang ba to sa sapatos ha? Kung sa sapatos lang pala, sana mamaltos yung paa mo kakagamit ng sapatos na hindi naman iyo. Sana maparusahan ka sa sobrang kadamutan mo. Tignan ko na lang kung hanggang kailan ka magiging makasarili. Buong puso ang panunumpa ni Gab sa kanyang kuya. Nawala na sa kanyang isipan ang mga payo ng kanilang lola na wag magbibitaw ng masamang salita laban sa mga taong kinagagalitan nila. Dahil na rin sa sobrang sama ng loob ni Gab, hindi na sila nagpapansinan ng kanyang kuya kahit pa nakatira sila sa iisang bubong. Kahit na magkasalubong sila sa labas, hindi na sila nagkikibuan. Para bang nagtitiis na lamang siya hanggang wala pa ni isa sa kanila ang handang umalis at magpakalayo-layo. Isang Sabado, dumating ulit ang kanilang tiyahin. May dala itong mga gamit na padala ng kanyang asawa na nasa ibang bansa. Pinapili niya ang magkapatid kung ano ba ang gusto nila. Kunin nila kung ano ang sa tingin nila ay magagamit nila at iwan sa kahon ang hindi. Apo, bakit hindi ka pa maghalongkat? Ito tingnan mo. Bagay sa iyo tong pantalon na to. Hindi ba ganito ang gamit ng mga kabataan ngayon? Uy, ang ganda niyan la. Akin na lang po yan. Sa kapatid mo nga ibinibigay ko. Mamaya na lang po ko la. Yung maiiwan po, yun na lang po ang pagpipilian ko. Uy, ang ganda ng sandals na to ah. Di ba ito yung ginagamit kapag may mga hiking? Original pa Akin na lang to ta. Baka kasi biglang magkayaya ang umakyat ng bundok ang mga tropa ko eh. Nakatitig lang si Gab sa kanyang kuya na halos kunin na ang lahat. Nang matapos ito, saka naman siya pumili. Pero nang makita niya ang isang maliit na bag, kinuha ito ni Chad at sinabi na gusto niya rin yon at hindi niya lang napansin. Okay na po tong 3 damit. Salamat po tita. Ayun lang ang meron tita. Wala na bang iba? Hindi ka na nga nagpasalamat, naghahangad ka pa ng iba? Kung may iba pang ibibigay, malamang para naman sa mga kamag-anak natin. Di lang naman tayo ang dapat binibigyan. Kaya nga sabi kunin lang yung kailangan kasi yung iba ganun din ang gagawin. Bakit? Kailangan ko naman itong mga to Ang gaganda Nice! Kahit na maraming nakuha si Chad, nagkaroon pa rin siya ng interes sa nakuha ng kanyang kapatid. Tinitingnan niya kung alin sa mga damit na yon ang gagamitin niya. Dahil magaling na rin naman ang paa ni Gab, nakakapaggala na ulit siya. Nang minsan siyang lumabas ng bahay, ginamit ni Chad ang isa niyang damit. Uy, ayos to Pumuti ako sa kulay ng damit. Ganito talaga mga bagay sa akin eh. Di ko lang to kinuha dahil akala ko hindi kakasya sa akin. Nasaan ba yung sapatos ni Gab? Lahat ng suot ng binatilyo ay gamit ng kanyang kapatid. Lumabas siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Dahil hindi niya sapatos ang kanyang gamit, kung maglakad siya ay ginagasgas niya talaga ito. Hindi siya umiiwas sa mga basa na maaaring makasira ng sapatos. Naaapakan din ng mga kaibigan niya pero hindi siya nagagalit.
Naiisip niya na kung luluma man yon o masisira ay hindi naman kanya. Habang naglalakad-lakad siya, nararamdaman ni Chad na parang nagsusugat ang kanyang paa. Naisip niya na baka naninibago lang siya. Nang makauwi siya, wala pa rin si Gab, kaya hindi nakita ang ginawa niya. Aw! Ang di naman na sugat na to! Namaltos naman agad! Saglit ko lang naman ginamit Binaliwala ng binatilyo ang nangyari sa kanya dahil alam niyang gagaling din naman yon kaagad. Ngunit sa mga araw na lumipas, lumala ang simpleng sugat. Dati ay nasa kanyang sakong lang ang sugat na hindi nagtagal ay napunta na rin sa halos kabuuan ng kanyang paa. Minsan, kumakati rin ito kaya kahit napigilan niya ang kanyang sarili, hindi niya sinasadya na makamot ito, lalo na kapag siya ay natutulog. Dahil wala na silang pasok sa klase, palagi na lamang nasa loob ng bahay si Chad. Lola, sandali lang! Ang sakit po ng ginagawa niyo! Dahan-dahanin niyo naman po, parang kinakayod niyo naman ang lamang ko Hindi pwedeng pababayaan ka na lang. Hindi inaalagaan ng sugat Kung una pa lang kasi ginamot mo na ito, hindi na magiging ganito kalala. Kaso Lola, masakit po talaga Ang init pa niyang tubig na pinagbababaran. Aray ko! Huwag mo akong aartehan, Chad. Umayos ka dyan, ha? Ilapag mo yung paa mo. Pinahanap ko pa ng dahon ng bayabas ang kapatid mo para lang pakuluan ko at nang gumaling na yung sugat mo. Ininom mo na ba yung gamot mo? Hindi naman po gumagaling kahit inumin ko yun Lola, huwag mo nang ganyanin. Pwede naman po yan nakababad Bakit kailangan pa ikuskus yan dahon? Aray ko, wala naman pong ganyang ginagawa ang mga doktora. Mas marunong ka pa sa akin. Nung kapanahunan namin, kahit na anong sugat nagagamot ng mga herbal. Isa pa, mas mainam ang ganito. Bahalang magpunta sa doktor. Kagagaling lang natin doon pero niresetahan ka lang naman. Tapos yung pinapahid, wala namang epekto. Tiisin mo to. Mangiyak-ngiyak ang binatilyo habang kinakayod ng kanyang lola ang sugat niya, gamit ang dinikdik na dahon. Pero kahit na anong gawin nila, hindi talaga natutuyo ang sugat ni Chad. Hindi na rin siya makalakad ng maayos. Kahit pagpunta sa banyo o kusina, kailangan pa siyang alalayan. Mabuti na lamang at naroon si Gab na aalalay sa kanya. Isang hapon, habang nasa sala si Chad, may nagpaabot ng handa sa kanila. Dahil siya lang ang mag-isa na nasa bahay, inilapag na lang niya ang pagkain malapit sa kanya. Nasa labas si Gab habang naghahanap ng mga dahon na pwedeng makapagpagaling sa sugat ng kapatid. Habang si Maribel naman ay kumuha ng padala ng kanyang anak para makabili ng gamot ni Chad. Uy, ang sarap yata ng spaghetti May cake pa. Wow, nice one. Ako lang mag-isa rito kaya ako lang ang uubos nito. Marami-rami rin ang pagkain na dapat ay sasapat sa kanilang tatlo kung hindi lang niya pinipilit ang sarili na maubos ang pagkain. Halos nagmamadali rin niyang inubos ito, lalo na nang naririnig na niya ang boses ng kanyang kapatid na kinakausap ang mga kaibigan nito na sumama sa kanya para maghanap ng mga dahon. Sakto na pagpasok ni Gab sa bahay, nalunok na ni Chad ang huling pagkain na nasa plato. Nakita pa ng binatilyo na inilapag ng kanyang kapatid ang plato na pinagkainan nito. Ano yung kinakain mo, ya? Wala. Bigay lang ng kapitbahay. Birthday yata. Ano yan, spaghetti, ganun? Wala na ba? Wala na, naubos ko na. Kunti lang naman yun Nagugutom na ako tapos wala naman kayo. Kaya inubos ko na lang agad. Di ko naman alam na darating ka na Kala ko kasi mamaya pa. Di ka man lang nagtira kahit konti. Alam mo naman na paborito ko yung spaghetti. Sana man lang hinati mo na lang, di ba? Sana habang kinakain mo yung bigay sa'yo, naisip mo rin naman ako, kaya si Lola. Ang init-init sa labas Kung saan-saan na nga ako nagpunta para lang makahanap nito mga dahon na ginagamit pambabad dyan sa paa mo. Tapos muntik pa ako makagat ng aso. Di ko nga alam na darating ka na, di ba? Pero alam mong uuwi pa rin naman ako
Pwede naman niyang itabi mo dyan hanggang sa makauwi ako. Sabihin mo hindi na nagbago yung ugali mo. Hindi lang ako naaawa kay Lola, hindi ako kukuha ng mga dahon eh. Hayaan ko talagang mabulok yung paa mo. Sama mo, napakadamot mo talaga kahit na kailan. Wala kang konsiderasyon sa mga taong nakapaligid sa'yo. Gusto mo kunin talaga lahat. Gusto mo kapag may ibinigay, iyo lang talaga. Tunay na masama ang loob ng binatilyo dahil hindi niya akalain na hindi pa rin pala kayang magbago ng kanyang kuya kahit na may nangyayari na sa kanyang hindi maganda. Pero kahit na ganoon si Chad, hindi pa rin nawala ang pag-aalala ng kanyang kapatid sa kung ano man ang nararamdaman niya. Sa paglipas kasi ng mga araw, hindi pa rin gumagaling ang sugat sa paa ng binatilyo. Ang dami na nilang ginawa. Kung ano-ano na ring gamot ang iniinom ni Chad. Halos lahat na nga yata ng klase ng herbal ay nagamit na nila pero wala pa ring epekto. Ayoko na ng ganito. Sobrang sakit talaga. Tapos hindi ko alam kung gagaling pa ba ako o hindi na. Tapos ano na mangyayari sa akin kapag hindi na ako gumaling? Di baka sa bahay ka na lang forever. Di ka nakakatuwa ah. Ano bang gusto mo? Malamang hindi ka naman nakamugagaling eh. Ano pa bang pwede mong gawin? Di ka naman pwede sa labas. Ewan ko kung hindi lang awin yung sugat mo, di ba? Saka makakapag-aral ka pa ba? Makakapunta ka pa ba sa school? Sinong bubuhay sa akin kung hindi ako makakapagtrabaho? Wala. Sino bang tingin mo? Dapat magsipag ka sa pag-aaral para magkaroon ka na maayos na trabaho. Yan naman talaga ang gusto ko, para matulungan ko si nanay. Pero kapag sa'yo, ewan ko. Niisip ko kung paano kita tutulungan napakadamot mo naman kasi. Sobra, para matulungan ko sina Lola. Magkapatid tayo, malamang dapat magtutulungan tayo, di ba? Lah, galing mo naman. Kung ubusan at pagtaguan mo nga ako ng pagkain parang hindi tayo magkapatid eh. Hanggang ngayon nga kahit ihiram lang ng gamit mo ayaw mo. Tapos gusto mo pa na tulungan kita? Uy, ang galing mo naman. Ngayon pinapatunayan mo na hindi ka talaga dapat binibigyan. Di ako nagdadamot dahil kapag ganito na wala ako, wala naman tutulong sa akin eh. Di pa ba tulong ang ginagawa namin ni Lola? Bakit? Tingin mo ba meron ka talagang dapat ipit-ipitin at ipagdamot na malala? Walang-wala ka nga ngayon eh, pero kami ang nagpapakapagod sa'yo. Kung alam mo lang, kating-kati na ang katawan ko kakapasok sa talahiban para lang makahanap ng mga dahon-dahon na hindi ko naman alam ang pangalan. Kung sino-sino nang nilalapitan ko para malaman kung paano magagamot yan sugat mo. Mahirap kasi sa'yo kuya. Akala mo responsibilidad ka ng lahat ng tao sa paligid mo. Ni minsan nga hindi kita narinig na nagpasalamat man lang sa amin ni Lola eh. Hindi porkit hindi ka gumagaling, ibig sabihin kulang na kami sa effort. Baka kasi ikaw mismo ang kulang maka-appreciate. Gusto mo kasi palaging higit pa. Baka sa sobrang makasarili mo yan. Sinarili mo na lang din talaga yung sakit mo. Hindi nakakibo ang binatilyo sa sinabi sa kanya ng kanyang kapatid. Ayaw niyang tanggapin na may mali siya. Kaya pilit niya pa ring ipinagtatanggol ang mga mali niyang kilos. Walang nagbago kay Chad kahit na may sakit na siya. Gusto niya pa ring maging kanya ang lahat. Ayaw niya pa ring mamahagi kahit sa sarili niyang kapatid. La, pengi pa po ako. Damihan niyo o akin na lang po kaya lahat yan. Aba hindi pwede. Kailangan nating tirhan ng kapatid mo. Alam mo namang paborito niya ang buko pay eh. Okay lang po yan la. Huwag mo po yung intindihin. Pwede namang ulit siyang kumain nito kapag nagbigay ulit ang kapitbahay natin eh. Saka po, ilang slice lang ang nakain ko eh. Sige na. Hindi pwede. Itatabi ko na yung 2 slice para sa kanya. Ito na lang pagkain ko ang kainin mo. Huwag lang ito sa kapatid mo. Ilang beses na kitang pinagsasabihan sa ganyan mong ugali ha? Palagi kang takot maubusan. Siyempre, hindi naman pwede nagpapauli. Kailangan maaga para hindi nalalamangan ng iba. Hindi ibang tao ang kapatid mo. Dapat ikaw mismo bilang kuya, alam mo kung paano magbabahagi sa kanya. Hindi mo siya kalaban sa lahat ng bagay. Dapat kayo ang magkakampi. Dapat iniisip mo kung paano ka makakapagbigay sa kapatid mo, hindi kung paano mo siya mauubusan. Ay sige, ilalapag ko na lang ito rito para pagdating ni Gab makapagmerienda siya. Kawawa naman yon, nagrereklamo na palagi na lang siyang may bitbit na dahon ng bayabas. Umalis ang matanda
kaya mas lalong binilisan ni Chad kumain. Halos hindi na niya nginunguya ang pagkain. Diretso lunok na ito para pwede pa ulit siyang makakuha ng pagkain. Wala naman si Gab, akin na lang to. Wala rin naman siya magagawa kapag inuubos ko to eh. Ang sarap kasi! Sakto na pagkaubos niya ng pagkain, doon naman dumating ang kanyang kapatid. Masaya ito at halatang atat na makain ang paborito niya. Pero nawala ang ngiti sa kanyang labi matapos na makitang walang laman. Nasaan na yung buko pay na sinasabi ni Lola? Ay, wala na. Naubos ko na eh. Akala ko kasi sa akin yun eh. Gutom na gutom ako. Ano ba yan? Sabi ni Lola, tinabi niya raw yun para sa akin. Di mo man lang ako tiniran kahit kakarampot? Yung kahit papano matitikman ko lang, kinain mo pa talaga lahat. Di ko nga alam na meron ka pala dun, di ba? Tulungan mo na ako. Gusto ko na magpahinga sa kwarto. Ewan ko sa'yo. Bahala ka dyan sa buhay mo. Kung nakakaya mo mabusog ng hindi iniisip na may kapatid kang gusto rin makakain, sana kaya mong buhatin yung sarili mo papunta sa kwarto. Di na kita tutulungan. Bahala ka. Kahit anong mangyari, di na kita asikasuhin. Sa sobrang sama ng loob ni Gab, agad siyang lumabas. Naiiyak na rin siya sa iba't ibang klase ng emosyon na nararamdaman niya. Pagod, gutom, galit, lahat na nagsama-sama. Nakita siya ng kanyang lola kaya agad siyang nilapitan nito. Dapat kasi kapag alam niya na para sa iba yun, hindi na niya kukunin. Pero na nga siya eh, pinagdamot na nga niya yung pagkain niya eh. Tapos ipagdadamot niya pa rin yung pagkain na para sa iba. Ayoko na siya makasama la. Napapagod na po ako sa ugali ni Kuya. Pasensya ka na, Apo. Dapat yata itinago ko na lang ang pagkain mo para hindi niya nakuha. Hayaan mo, kapag may pera ako, ibibili na lang kita tapos itatago na lang natin. Ayoko naman po maging mukhang madamot. Kaya ayoko na mga ganyan na tago-tago. Dapat kasi magbago ng ugali ni Kuya eh. Nakakasawa kaya yun. Tapos hindi naman din siya makatulong sa bahay. Dagdag lang din siya sa alagain eh. Nakakainis talaga. Habang nag-uusap ang maglola ay nakaramdam sila ng malakas na pagyanig ng lupa. Nataranta ang mga tao sa malakas na lindol, lalo na't may mga lumang bahay sa paligid nila na gumuho. Nagsimula ng magtakbuhan, magsigawan at mag-iyakan ang mga tao. Lahat sila ay hindi mapakali. Pati na rin ang maglola ay hindi na alam ang kanilang gagawin. Hanggang sa naisip ni Gab ang kanyang kuya. Lola, si Kuya! Sandali lang! Kahit na delikadong pumasok sa loob ng bahay nila dahil may mga napapansin na silang mga bitak sa pader, ay pumasok pa rin sa loob si Gab. Hindi siya aalis hanggat hindi niya naililigtas ang kanyang kapatid. Naabutan niya si Chad na nasa sahig at naipit ang binti niya ng nahulog na pader. Bumagsak na rin ang kalahati ng bahay nila, kaya kung magtatagal si Chad sa loob ng bahay, maaari siyang malibing ng buhay. Tulungan mo ako, Gab! Ang sakit na ba ako! Pumasang ka na lang sa akin, Kuya, para makalabas na tayo! Hirap na hirap si Gab na tulungang mailabas ang kanyang kuya. Ilang beses pa siyang nadapa pero hindi yun naging dahilan para sumuko siya. Nailabas niya si Chad hanggang sa makapunta sila sa mas ligtas na lugar. Base sa mga naririnig nila, maraming mga natabunan ng mga gumuhong bahay. Kaya lahat sila ay takot na takot. Nang tumigil ang lindol, sakalang may tumulong sa kanila para dalhin sila sa evacuation center. Kung saan doon muna sila mananatili, lalo pat hindi pa sigurado kung may kasunod pang mas malakas na lindol. At ang iba sa kanila, wala na ring mga bahay dahil nagiba na. Habang nakaupo sina Chad at Maribel, ay pinag-uusapan kung saan na sila titira dahil wala na rin ang bahay nila. Si Gab naman ay nagpapalakad-lakad sa kung saan-saan hanggang sa nakakuha siya ng pagkain. Kakaunti lang ang nabigyan dahil wala pa ring dumarating na ibang tulong mula sa kanilang munisipyo.
Nang may makuha na ang binatilyo na tingin niya ay maaari nilang pagsaluhan, bumalik siya sa kanyang kuya at lola. "Saan ka ba nagpupuntang bata ka? Dito ka lang. Baka mamaya magkaroon na naman ng lindol at magkagulo ang mga tao. Saan naman kita hahagilapin?" May inaabutan ako nagbibigay ng pagkain. Ito po, hati-hati na lang po tayo. Ito pa lang ang meron ngayon eh. Nakipag-agawan pa ako, yung iba kasi hindi nabigyan. Wala pa raw pinapadalang pagkain para sa atin. Pero okay na rin to kahit paano. Para lang malam na ng mga sikmura natin. O ito po sa'yo la. Tapos hati tayo rito sa isang tinapay kuya. Maliit na tubig lang din po ang nakuha ko eh. Konting tiis lang po ah. Salamat Gab. Konti lang to eh. Bakit hindi mo na lang kinain? Alam ko nagutom ka rin. Hindi naman ako makakakain na maayos kung alam kong hindi pa kayo kumakain. Parang hindi ko kaya lumunok ng pagkain nun. Habang naiisip ko na wala kayong makakain. Saka pare-pareho tayong gutom. Salamat talaga. Naiisip mo pa rin ako kahit na may pagkakataon ka na sana makakain ng pansarili mo. Talagang nagawa mo pa akong bigyan kahit nakakarampot na pagkain lang ang hawak mo. Siyempre kapatid kita kaya iisipin pa rin kita. Di naman kasi ako madamot kuya. Kung anong meron ako gusto ko na meron din kayo. Kaya kahit kakapranggot na tinapay lang to handa akong magbigay. Dahil kung ano yung meron ako gusto ko meron din kayo. Ngayon apo, siguro naiintindihan mo na ang ibig kong sabihin. Nasasako na mo malalaman kung gaano kahalaga ang isang kapatid at kung bakit hindi ka dapat nagdadamot sa kapwa mo para hindi ka rin nila pagdadamutan kapag nangangailangan ka na ng tulong. Opo, tama nga po kayo. Sorry po. Sorry Gab. Lalo na kapag palagi kita inuubusan ng pagkain o kaya pinagdadamot ko sa iyo yung mga gamit na meron ako. Hindi ko tinatanggap na makasarili pala talaga ako eh. Hanggang sa dumating na ang ganitong panahon, nakakailanganin ko pala talaga ng tulong. Sorry ah. Pangako, kapag naging maayos na ang lahat, hindi na ako magiging madamot. Alam ko na ang ibig sabihin ng pagtulong, pag-aalok at pagbibigay. Hindi maganda ang nangyaring sakuna, pero maganda ang naging dulot nito para mapagtanto ni Chad ang mga kamalian na nagawa niya. Dahil may sakit siya, hindi pa rin siya makapaglakad. At kung hindi dahil sa kanyang kapatid, marahil ay malilibing siya ng buhay. Dahil nasira ang kanilang bahay, nakituloy muna sila sa iba nilang kamag-anak habang ang mga tiyuhin nila ay nag-ambagan para maipaayos muli ang bahay. Mas matibay na ang pundasyon. Nang makabalik sila sa dati nilang bahay, ipinakita na talaga ni Chad ang pagiging kuya niya at ang pagbabago niya. Tuwing may darating na biyaya, hindi na lamang sarili niyang kapakanan ang kanyang iniisip, kundi ano rin ang dapat na para sa kanyang mga kapatid. Matagal na panahon din ang inabot bago tuluyang naghilom ang kanyang sugat sa paa. Palagi siyang tinutulungan at inaalagaan ng kanyang kapatid. Hindi nila alam kung paano nagsimulang matuyo ang sugat na yon, pero alam nilang malaki rin ang naitulong ng kanilang mga dasal. Ang dati niyang ugali na naging dahilan kaya siya naisumpa ng kanyang kapatid ay nabago na niya. Sa paggaling niya, isa itong senyales ng panibagong buhay. Ipinangako niya rin na hindi na ulit siya babalik sa pagiging madamot at makasarili. Nang sumapit na siya ng tamang edad at nagkaroon na ng trabaho, doon niya mas lalong nabigyan ng magandang kahulugan ang pagiging mabuting kuya at mapagbigay na kapatid. May pasalubong ako. Ito ang paboritong buko pie ni Gab. Wow, ang galing ah. Alam na alam mo talaga kuya kung anong gusto ko. Aba, syempre naman. Ako pa ba makakalimutan ko? Ilang slice sa akin dito? Ilan sa'yo, La? Aba, isa lang ang kaya ko. Isa kay Lola, di may 7 pang maiiwan. 4 sa'yo, kuya, tapos 3 sa akin. Ating kapatid ah. Itong isa na sobra, hatiin pa natin. Inagatan ko na ah. Iyon na tong kalahati pa. Ating kapatid na yan. Ibig sabihin, pantay. Kuha ka ng ruler para makita kung pantay talaga.
Naging masaya sila dahil sa malaking pagbabago ni Chad. Dahil natuto na rin siyang tumulong, pati ang isa pa nilang kapatid na nasa probinsya ay tinutulungan na rin niya. At ang isa sa pinaplano niya ay ang makaipon ng pera para makasama na nila ang kapatid nilang yon at ang kanilang ina. Simula nang magbago ang pananaw ni Chad sa pagbabahagi ng tulong, napansin niyang naging maganda na rin ang daloy ng swerte sa kanya. Hindi katulad noon na tila ba may nakaharang sa lahat ng kanyang ginagawa. Naisip niya na maaaring kaya hindi niya nakukuha ang lahat ng plano niya ay dahil alam ng langit na hindi niya maiingatan at mapapahalagahan yon ng maayos. Baka maging mas lalo lang siyang makasarili at kahit ang sarili niyang mga kapatid ay talikuran niya. At nang dumating ang araw na alam na niya ang tunay na halaga ng pagbibigay, doon na dumaloy sa kanya ang magandang buhay. Dahil sa pasya ng langit, na mapapamahagian niya rin ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Mayroon talagang mga taong makasarili o mga tao na madamot. Ang taong madamot ay hindi laging nababase sa kung nagbibigay ba siya ng pagkain o nagpapahiram ng gamit. May mga tao namang madamot sa kaalaman dahil nais nilang sila lang palagi ang magaling. Pero minsan, ang kadamutan din ang nagdadala sa kanila para sa isang pagkakataon na sila lang din ang mahihirapan. Kapag ang isang tao ay madamot, unti-unti siyang iniiwasan ng mga tao sa paligid niya. Nawawala ang tiwala ng iba at nasisira ang magandang ugnayan. Ang pagiging makasarili ay hindi lamang nakakasakit ng damdamin ng iba, kundi nakakapinsala rin sa sarili dahil sa oras ng pangangailangan, wala ring handang tumulong. Mas mabuti ang maging bukas palad at matutong magbahagi sapagkat ang kabutihan ay bumabalik din sa taong gumagawa nito. Kapag marunong kang magbigay, mas lalo kang minamahal, iginagalang at pinagkakatiwalaan ng iba. Tandaan na huwag magiging madamot, lalo na kung ikaw din na may nagnanais ng tulong. Minsan, may pagkakataon na akala mo'y hindi mo nakakailanganin ng tulong ng iba, pero darating ang araw na sila lang din ang iyong maaasahan. Matutong maging mapagbigay dahil ang kamay na marunong magbigay ay hindi kailanman mawawalan ng biyaya. Kayo rin ba mga apo ay may kakilalang taong madamot? Hindi lang tungkol sa pagkain o gamit, kundi sa ibang aspeto pa. At ano naman ang inyong opinyon sa kwento ng magkapatid na Chad at Gab? Ibahagi nyo naman at nais ko itong mabasa. Naway nasiyahan kayo at may natutunan sa ating bagong kwento ngayon. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Jelly Lastra, Ana Lubarlita at sa Barlita family, Iza Bianca Taroza, Miss Chinita, Lyra Jane, Rose Guevara, Beauty and Your Best, Jamin. Shout out din sa mga taga-Talipapa na sina Mama Juliet Ramirez, Papa Lenny Ramirez, Tita Grace, Tita Seling, Nanay Feli, Tatay Angkwan, sa asawa niyang si Berto at anak na si Arjan. Shout out kay Abby, Tita Tessie, Jasmine, Kaizen, Milrose Galvez, Lynn Mesa, Sonia S., Edmund Seniza. Shout out din sa inyo, Corazon Ingay, Elgin TV Vlog, Bernaldo Soltion ng Panabatan, Samar, Sara Cañete, Romeo Ko, Jen Arellano, Assorted Love Hurts KSA, Richelle Adapon, Chris Alcantara, Dins Rodriguez, MJ Naire Laurente, Luna Luna, Chris Neil, Jane Diapana, Ami Pacana, Basanta Mila. Salamat sa pakikinig nyo.
Marjorie Abaro at sa ladies ng GH team, Millicent Manuel, kay Jetlyn Manuel at sa mga nakikinig sa GT Gatsis, Ann Ganda, Rose Ann Romasanta, Elez Zel, Flordelis Clapero at sa mama niya na si Florida Dal ng Misamis Oriental, Evelyn Salon, Sheila Rosaldes, Samsung TV, Dolores Bell, Ricky Boy at Lalaine Omerez, Merly Villarimo, Jessica Rojas, Leonora Concesino, Francesca Liana. Shout out sa inyo, Beth Mercado, Elizabeth Hardenil, Hayashi J. Megan, Evelyn Reyes, Elizabeth Dunca, Chat Advincula, Vivienne Baterbonia, Jerlyn Arbado, Lynn Caones, Neri Uy, Jenna Nolasco, Laika Reyes, Tutsi Roll, Florence Hervasio, Ami Gay Escalon Molly, Kimberly Pahadan. Shout out sa mga solid kong apo na sina Sydney Crosswind at sa kanyang anak na si Chrisine Lane Bandoho, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa at Princess Rain Roa Alawami, Himpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marida Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng, Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chua, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Febe Rañada, Mike James Tapak, Will Maleses, Leonisa Cobo, Lurian Vitalicio, Jenny Suzuki, Raquel Hasegawa and to her husband Mitsuru, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Angelina Ignacio, sa buong Team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna, Roslyn Mangilin, Cherry May Libiran, Robert Crimen, Razon Yao, Mil Rose Demate at Angel Canceller. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa walang sawa ninyong pakikinig at pagsuporta, mga apo.